is Ralph Ivan Francisco. Minsan, tinatawag nila akong Bandong. 20 years old, and I'm also from Worship Department and Youth Ministry. Lo, hindi na pong alamin. Hindi, ako po ay panganay sa aming magkakapatid. Tatlo po kami magkakapatid. And alam nyo, sa bahay po, sobrang tahimik ako, kung di man halata. Pero pagdating sa school, ayan na, grabe, ako yung isa sa pinakamaloko sa aming magbabarkada. Talaga namang kung ano-ano yung mga ginagawa, kung ano-ano yung mga nasasabi. Pero before, masabi ko po talaga na hindi ko pa na-acknowledge ang Panginoon sa buhay ko. Siguro ang pinaka-turning point ko po is year 2022, same year din. 17 years old po ako noon. Nagkaroon ng youth camp dito sa ating simbahan. Tapos pagdesisyonan ko po na sumali. During that, talagang kakaiba po talaga yung naramdaman ko. Kakaibang experience po talaga. Sabi ko po na na-encounter ko po talaga ang Panginoon nung youth camp na yun. And nakapag-decide na rin po ako na magpa-water baptize that time. Kasi alam ko po na hindi na ako to eh. Sabi nga sa 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Pagkatapos po nung youth camp, marami pa akong bagay na na-realize. Dapat po pala, hindi ko to ginagawa. Maraming correction, maraming rebuke po ako naramdaman ng mga moment na yon. Nirebuke po ako ng Lord. Napagdesisyonan ko po talaga na baguhin na yung buhay ko. Itama na yung buhay ko, i-align na yung buhay ko sa will ng Panginoon. Pero alam nyo po, ang totoo, hindi po talaga madali yon. Sobrang hirap kasi dapat i-deny mo yung desires ng flesh mo. Masasaktan po talaga tayo kasi nakasanayan na natin gawin yung mga ganong bagay. Pero alam nyo po, kahit sobrang hirap, ang masasabi ko po is, it's worth it. I'm Ralph Ivan, once a camper with a journey, now a worshiper with a purpose. Kasi ngayon pa lang po, meron ang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ayan, sige po, bago po tayo magpatuloy sa pag-awit po today, pwede po bang ngitian mo naman yung katabi mo? Pwede mo bang, ayan, batiin ng isang magandang umaga? Ayan, baka may mga first-timer po tayo dyan. Ayan, praise the Lord po and welcome po sa bawat isa na nandito ngayon. Sige po, muli, palakpakan po natin si Lord sa umagang ito. Salubungin natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po, pwede po bang lahat po tayo ay pumikit and sabay-sabay lang po tayong manalangin at magbabad sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, God, Lord, our Savior, our Redeemer, our friend, Panginoon. Lord, maraming salamat for being who you are, Panginoon, sa buhay namin. We thank you for the grace, for your provision, Panginoon, for all the blessings, oh God, and for, Lord, for sacrificing, Panginoon, your life on the cross for us, oh God. And Lord, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord, patuloy kaming nagpapalinis sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong pangalan, oh God. Lord, cleanse our hearts, cleanse our thoughts, Panginoon, cleanse our souls, oh God. So, God, may meron kaming chance, oh God, to really offer you a pure worship and praise today, Panginoon. Ang lahat ng awitin namin, Lord, itataas lang namin ang mga kamay namin, patuloy namin iaangat para lamang sa mga pangalan mo, Panginoon, sa dakilang kabutihan mo, O God. Kaya, Lord, today, allow your people, Panginoon, to really enjoy your presence, Panginoon, kasi, Lord, amazing God ka, O God. Lord, Panginoon, sa'yo na po ang araw na ito, sa pangalan ni Jesus. And everybody will shout, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise and worship the Lord. Hallelujah. We
will acknowledge the presence of the Lord by declaring who God is in our lives. Okay, we sing. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who. Come on, all those hands are lifted up. You for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hallelujah, Lord. We will worship you for who you are, God. I will sing. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you
Minsan pa, mas may ilalakas pa yan para sa Panginoon. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You're amazing, God. You are God. Come on, you shout praise to our Savior, our Redeemer, our friend, our amazing God. Sige po, bigyan po natin muli ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Do you believe that God is here in our midst? Amen po ba? Amen. Truly, God is in our midst. And hindi lang sa kalagitnaan natin ngayon, but every day po ng buhay natin. Amen po ba? Kaya naman today, church, no? Let's just continue to put our trust and our hope to our living God. Kasi wala po tayong ibang masasandalan, magiging sandigan na makakapagpuno sa mga puso natin, kundi ang Diyos lamang. Amen po? Amen. Kaya naman, pwede po bang sabay-sabay nating ideklara ang salita ng Panginoon? It says here in Ephesians 3 verse 20, can we all read this? Now all glory, who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Naniniwala po ba tayo na amazing ang Panginoon? Amen! Amen! Kung naniniwala tayo na amazing ang Panginoon, isasantabi mo yung mga bagay na ikaw lang ang nakakaisip at nakakaintindi. At ipagtitiwala natin sa Panginoon at maniniwala tayo patuloy that God can do miracles more than what we might ask or think. Amen po ba? For it says also in His Word that no eye has seen, no ear has heard, and no mind has ever imagined what He has prepared for those who love Him. Kapag minahal po natin ang Panginoon, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, He can do more and far abundantly ang mga bagay na pinagdarasal po natin at naiisip natin. Amen. Kaya po, church, I encourage everyone today to just worship the Lord with all your heart, with all truth, with all spirit, declaring that, Lord, you are more than amazing. Hallelujah. You're the one who walked on water, and you calm the raging seas. You command the highest mountains to fall upon our knees. You're the
amazing, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you for your presence today, Lord. Patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa kasi, Panginoon, naniniwala kami patuloy na hindi ka patapos sa mga buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang buong buhay namin, Lord, ialay lang namin sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming maniniwala, Lord, that you are a way maker, Panginoon. You are a miracle worker, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay Diyos na banal. Ikaw ay Diyos na matagumpay, Panginoon. Kaya naman, Lord, have your way in us today, Panginoon. Lord, we just want to surrender everything to you, Lord. To you all the glory and praise and thanksgiving for today, O God. In Jesus' mighty name, and everybody shout, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. You may now be seated and God bless everyone. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon na buhay. Hallelujah. Magandang umaga po. Morning. Pwede po bang pakibati ng iyong katabi ng isang magandang umaga sa iyo, kapatid? Wow. Sa lahat po na nanonood sa atin online, good morning po. And before that po, before I start, I just want to promote po ang ating C2S Sports Day po. This coming October 4, 8 a.m. to 5 p.m. Dito po, inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa. Yan po, for inquiries po, look for Brother Julius. And pwede rin po kayo lumapit sa akin. Pwede po ba namin kayo makasama? Amen. At nandito na rin po ako, gusto ko na rin po yung promote ang ating darating na Yaya Camp this December 18 to 20. Good news po, praise the Lord. Kasi po, from 500 registration fee, mababa na po 200 na lang. Wow, praise God. Kaya naman yung mga youth dyan, may registration booth po tayo sa labas. Pwede po kayong pumunta doon to register, 200 pesos na lang po. Amen. Baka po naninibago po kayo, sino po ba ang nasa harapan? Gusto ko po magpakilala sa inyo, I'm Brother Mark, one of the young preachers po na tinuturuan po or nililid po ngayon ng ating buting pastor na si Pastor Woodrow Pahela. Yan. And before I start, meron po bang mga first-timers po dito? Ngayon lang po nakapunta. Yan, naimbitahan, walk-in. Wow, praise God po. Pwede po ba namin kayo anyayahang tumayo? Gusto lang po namin kayo ipanalangin. Sige po. Palakpakan naman po natin sila. Wow. Praise God po sa buhay nyo. Baka meron pa po, habol pa po. Ayan, sige po. Church, can we raise our hands and pray for them? Lord, Heavenly Father God, Lord, thank you sa buhay ng iyong anak, Panginoon. Sila, Panginoon, alam ko, Panginoon, na hindi po aksidente kung bakit sila naririto, Panginoon. Lord, may gusto kang sabihin. May gusto kang ihayag, iparanas sa kanila. Kaya, Panginoon, I pray, katagpuin niyo po sila ngayong araw, Panginoon. Nawabuksan niyo po ang kanilang mga puso't isipan para, Panginoon, malasap, Panginoon, makuha nila yung salita na ibabahagi mo ngayon, Panginoon.
ngayong araw na ito, Panginoon. And nawa, Panginoon, bless them and protect them. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige po, marami. Hello, ayan. Wow. Ito pong mga praise and worship po natin, sobrang talented po. Sobrang nakaka-bless po. Wala po eh. Talented po ang mga Pilipino. Amen. Sino po dito naniniwala talented ang Pinoy? Ayaw. Hindi naniniwala yung PPT. Sorry. Talented po ang mga Pilipino. Yan, talented ang Pinoy. Paano ko po nasabi? Kasi po, pagdating sa karaoke, nangunguna po tayo. Sino po nagkakaraoke dito? Huwag na po kayo tumanggi ha. Pag sa karaoke, nangunguna po ang mga Pilipino. Yung iba po dyan, kabisado po yung number ng kakantahin nila. May kaibigan po ako, alam na alam niya yung number ng niya sa video okay. Tapos po, no, kapag may ganyan po kantahan, talagang may kakanta po dyan na nasa tono. Yung isa, muntikan na. Muntikan na nasa. Minsan po kasi wala sa tono yung mic eh. Yung mic, hindi, biro lang po. Talented po ang mga Pinoy. Pag mga Pilipino magagaling po talaga sa music, naniniwala po ako doon. Amen. At hindi lang po pagkanta ang talent natin mga Pilipino. Magaling rin po tayo pagdating sa hospitality. Wow. Do you believe that, church? Ang mga Pilipino hospitable? Amen? Alam niyo po, kwento ko lang po ang karanasan ko sa pagiging hospitable ng mga Pilipino. Bata pa po ako nito. Kami po kasi, yung plato namin, plastic lang. Bata pa po ako. Tapos may mga dent-dent na masisira na ata eh. Tapos yung mga baso namin, luma na. Then one time, hindi ko alam kung saan portal kinuha ng lola ko yung bagong plato, bagong baso, bagong kutsara. Di tinanong ko po yung lola ko, sabi ko sa kanya, saan po galing yan? Matagal na yan sa atin. Pambisita yan. Pambihira. Nagtitiis kami sa lumang plato. May galon kami kagandang babasagin na plato. Pambisita daw eh. Ganun po ang mga Pilipino. Alam po natin yung gagawin natin pag may bisita po tayo. Na po yan eh, culture na po ng mga Pilipino. Saan pa po tayo magaling? Pagdating po sa communication. Amen. Ako naniniwala po ako, ang Pilipino, magaling po makisama. Kahit saan mo po yung ilagay, no, magaling po makisama ang mga Pilipino. Magaling po sila makasalamuha. Actually po, correct me if I'm wrong, yung English natin yung pinaka-standard na English na naiintindihan ng lahat. Isa yung natin, fluent natin sa English. Tama ba? Tama ba ako? English, basta naiintindihan tayo ng ibang bansa. So, magaling tayo sa communication. Actually, sa sobrang galing natin sa communication, may mga umuusbong po sa ating vlogger. Nagulat ka na lang, o kaya mga advertisement, nagulat ka na lang, sa sobrang ganda nun, hindi mo alam, napaklik ka na sa link, nakabili ka na pala. Nakaano ka na pala, add to cart ka na pala sa Shopee. Ang galing mag-advertise eh. Magaling sa communication. At yun po ang talent ng mga Pilipino. Sige nga po kapatid, tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Talented po ba yan? Oy.
Ang talented, ah. Pero ano niyo po, church, sadly, kahit talented po tayo, iilan lang po sa atin ang willing ipakita yung talent nila. Willing i-share yung talent nila, willing ipagamit yung talent nila, lalo na po pagdating sa paglilingkod kay Lord. Kaya nga po ang title natin for this day, for today is, At Your Service. Say it again, at your service. Yung ano po, kumain. At your service. Amen. And mababasa po natin ito sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Please read it with me. And 1, 2, 3. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father God, thank you, God, for this day, Panginoon. Thank you, God, for your word, Panginoon. Nawa, Panginoon, ngayon, gamitin mo po ako ang instrumento sa mga taong nakikinig, Panginoon. Nawat itago niyo po ako sa iyong presensya. Ikaw po ang makita, Lord. Ikaw po ang marinig, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po ang magsabi, ikaw po ang gumalaw at kumilos, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name we pray, and everybody shout. Amen. Ito na naman po ako, no? Sweaty preacher. Ang ganda po ng salita ng Panginoon. No? At kung mababasa po natin sa Matthew 9, makikita natin na si Jesus po, paikot-ikot po siya sa mga bayan para magturo. Magpahayag ng good news. At kung mababasa po natin sa upper verses ng Matthew 9, ang mababasa po natin, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Doon po natin mababasa yung paralyzed man, yung blind man, bleeding woman, marami po. Marami rin po siyang pinataboy na demonyo. No? Si Jesus po ang yung ginawa niya. Kaya naman, nung nagpagaling si Jesus, nung nagturo po si Jesus, at nung nagpaalis po siya ng mga demonyo, marami po siyang naging tagasunod. Marami po nag-follow kay Lord. Kaya nga po, nung marami na, ito po ang sabi niya, when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them. Because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. Pag sinabi po nating sheep having no shepherd, ano po bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Lost soul. Lost soul. Ibig sabihin po, ito po yung mga taong walang gabay, pagod na sila, wala silang direksyon sa buhay, lost soul. At kung lalabas po tayo dyan, kapatid, marami po. Marami ka pong makikitang walang direksyon sa buhay. Hindi alam ang purpose kung bakit sila nandirito. Lost soul. Kaya nga po sinabi ni Jesus sa mga disciple niya, maraming ang aanihin, pero kakakunti ang manggagawa. The harvest is plentiful, but the workers are few. Pag sinabi po natin, laborers are few or workers are few, it means workers of God. Salamat. Workers of God. Ibig sabihin po, mga kapatid, handa na ang puso ng maraming tao na makinig at tumanggap kay God, kay Jesus, pero kulang po yung mga taong willing maglingkod. Kulang po yung mga taong willing maglingkod. Kaya nga po sinabi ni Jesus,
Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers. Again, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Tingnan nyo nga po ulit yung katabi mo, pakisabi po sa kanya, kapatid, may nag-pray sa'yo. Lakasan mo, may nag-pray sa'yo. Parang nyo po lakasan, ha? Yes po, may nag-pray po sa inyo. Parang di po kayo sangayon. Biro lang po. Pero alam niyo po mga kapatid, mahirap po magpagamit kay Lord. Bakit po? Bakit po ba kakaunti lang yung willing maging at your service kay Lord? Kasi po mahirap sumunod. Mahirap po sumunod. Why? Kasi nasa flesh po tayo. Nasa flesh po tayo. Sige nga po, kurutin nyo nga po yung sarili nyo. Ihawakan nyo nga po yung mga skin nyo. Itong flesh po na to, ayaw po nitong sundin sundin ang kalooban ng Panginoon. Gusto nito yung pangsariling kagustuhan. Ang gusto po ng sarili nito, yung makamundong bagay. Kaya po mahirap sumunod. Kasi contradicting po yun sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, kapag tinatawag tayo ni Lord na mag-ministry, kapag tayo tinatawag ni Lord to serve, pag tinatawag tayo ni Lord to do great things, pag tinatawag na tayo ni Lord to go to the next level, hesitant po tayo. Ayaw po natin. At ito po yung kadalasan, 3 kadalasang response natin pag tinatawag tayo ng Panginoon. First, una, making excuses like what Moses did. Wow. When the Lord spoke to Moses to lead Israelites out of Egypt, ano po naging response ni Moses? Ito pong naging response niya. Oh my Lord, I am not eloquent. Lord, I can speak. Hindi ako magaling magsalita. Making excuses. Iba na lang po, padalin nyo. Making excuses. At kadalasan po, ganito po tayo. Excuses is our defense mechanism para hindi po gampanan yung tawag ng Panginoon. Lord, hindi ako magaling magsalita eh. No? Lord, hindi ako magaling magplano. Lord, introvert ako. Naku, matanda na ako para dyan. Masyado pa akong bata para dyan. Hindi ako qualified. Excuses. Alam niyo, church, kapatid, may qualification po kasi tayo sa sarili. May qualification po tayo, kaya marami tayong excuses. Masyado na kasi ako makasalanan. Hindi na ako pwede mag-serve. Hindi ako marunong mag-share ng word ni Lord. Hindi ako pwede mag-serve. Pero mind you, mga kapatid, isipin po natin, when Jesus chose His disciple, makasalanan din po sila. Hindi rin po sila magaling. Well, in fact, yung mga kinuha ni Jesus, karamihan, fisherman. Pero ginamit pa rin po sila ni Lord to share the good news to others. Dahil si Lord ang kumilos sa buhay nila. Alam niyo mga kapatid, the Lord does not call the qualified. He qualifies those He calls. Hindi ka tinawag ni Lord kasi magaling ka. Hindi ka nandyan kasi magaling ka. Tinawag ka ni Lord kasi ikaw yung gusto niyang gamitin at siya ang kikilos sa buhay mo. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya nga po ang tanong sa atin mga kapatid, marami ka bang reason ngayon?
Church, kung tayo lang po, kung sarili lang po natin, sariling lakas po natin, hindi talaga natin kakayanin. Pero kapag kasama natin si Lord, kaya natin. Amen. Isa rin po sa mga response natin is too scared, like the spies. Sino po ba tong spies na to? Itong 12 spies po na to, it represent the 12 tribes in times of Moses. Their goal is to spy the promised land. Pero even though they know na pinangako ng Lord sa kanila yung land na yon, promised land nga po, pinangakong lupa, natakot pa rin po sila. Natakot pa rin po sila. Why? Kasi malalaki at malalakas po yung makakasagupa nila, giant. Kahit pinangako na sa kanila ni Lord, nakita nila yung giant, natakot po sila. And tayo rin po, no? Ano pong napansin natin sa istoryang ito? Kaya po tayo nahihirapan sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi takot po tayo. Saan po? Sa giant. Ano po ito? Giant of failure. Takot tayo mag-try. Takot po tayo mag-serve kahit na yung puso natin kinakatok na ni Lord. Giant of uncertain things. Takot po tayo sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Minsan takot po tayo na pag sumunod tayo, paano yung finances ko? Paano yung business? Paano yung work? Paano yung family ko? Paano yung pag-aaral ko? Etc., etc. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Maraming paano. Pero church, sa kabila po ng lahat ng takot, ang Panginoon po natin, lagi pong may sagot. Lagi pong may sagot si Lord. Kailangan lang po nating maniwala at manampalataya. Have faith. Church, have faith. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, if you have faith, as small as a mustard seed, you can speak to the mountain and order it to move. A faith as small as a mustard seed can move the mountain. Hindi po maliit yung Diyos natin, kapatid. Hindi maliit yung Diyos na sinasamba mo. Kaya nga po ang tanong sa atin, mga kapatid, church, what is your giant right now? What is your giant right now? Saan po ba tayo natatakot? Ano po bang humahad lang sa atin para sumunod kay Lord? Alam niyo, church, hindi ko po alam kung ano po yung giant mo ngayon. Hindi ko po alam. Marami po ba yan? Marami po ba yung giant nyo ngayon? Malaki po ba yung giant nyo ngayon? Mabigat po ba yung giant nyo ngayon? Pray for that, kapatid. Kasi po naniniwala ako na walang mabigat, walang marami, walang malaki pagdating sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Wala po. At last reason ay, we are running from the Lord's order like what Jonah did. Wow. Ito po yung kadalasan na response natin pag hinihipo ka ni Lord. At ayaw mo ang tumakbo. Alam niyo, church, marami pong factor kung bakit tayo tumatakbo kay Lord. Una, may hold back ka na bagay na ayaw mo pa isuko sa Panginoon. Mga bagay na alam mong hindi ka lugod-lugod sa harapan ni Lord, pero ginagawa mo pa rin. May hold back ka eh. Kaya, ang tendency,
Dahil ayaw mong bitawan yung bagay na yon, ang tendency, tumakbo ka na lang. Ang tendency, wag na lang sumunod sa utos ni Lord. Hindi mo kayang bitawan eh. Or maybe hindi ka sang-ayon sa pinapagawa ni Lord. Kaya ka tumatakbo. Sabi ni Lord, share the love to those unlovable. Share His message, His word to those unlovable. Pero itong sharean mo ng word, may galit ka. Ay, wag na. Wag na lang. Magtiis na lang siya sa impyerno. Di mo na lang gagawin. Ayaw mo na pinapagawa ni Lord, tatakbo ka na lang. Hindi po dapat ganon, kapatid. Kasi ang kalooban ni Lord is to share the word to those unlovable. Mahirap po? Yes, mahirap. Pero ito po yung kalooban ni Lord eh. Ito po ang kalooban ng Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. At marami po pong dahilan kung bakit tayo tumatakbo kay Lord. Isa na rin po dito ay dahil sa past po natin. Maybe dahil may nangyari sa past mo, na bit-bit mo pa rin hanggang ngayon, kaya mahirap sumunod. Alam niyo po, mga kapatid, tumakbo na rin po ako sa Panginoon. At ganyan po ako tumakbo. Biro lang po, no? Di naman po lingid sa kalaman ng lahat. When I was 15 years old, my father died. Servant po ang tatay ko. At dahil nangyari po yun sa akin, sinisi ko po si Lord. Kaya ginawa ko, lumayo ako, tumakbo ako. No? At sa pagtakbo ko po, natuto po akong uminom, magsugal, lahat po ng kalayuan ng mundo natutunan ko po. Galit po ako kay Lord eh. Sinisisi ko po si Lord. Tumakbo na rin po ako. Pero alam niyo po yung nakakatawa sa mga nangyari? Before po yan nangyari, may isa akong kaibigan na na-invite dito sa church. Itong kaibigan ko po, nagstay po siya. Ang birthday po kasi ng kaibigan ko, December eh. Tinanong ko po siya kasi hindi ko pa po siya nabibigyan ng regalo, siya bigay ng regalo sa akin. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong regalo? Sabi niya sa akin, wala. Attend ka lang youth service. Pambihira. Yung pa naman yung ayaw ko, bumalik. Pero yun yung yun yung gusto niyang gift. Umattend ako youth service. Kaya ang ginawa ko, umattend po ako ng youth service, youth fellowship. Every Saturday po, 2:30 p.m. Prenomote pa no? Bumalik po ako. Para sa kanya, 2 beses lang po. Pero, hindi ko po namamalayan na yung 2 beses ko magiging 3, magiging 4, at dun ko po na-realize na lahat na nangyari sa buhay ko ay plano ng Panginoon. Everything happens for a reason. Kaya nandito po ako sa inyo, nagpapatotoo na mabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. Church, hindi ko po alam kung anong istorya ng buhay nyo. Hindi po. Pero ito po ang tanong ko sa inyo. Tumakbo ka na ba? O hanggang ngayon tumatakbo ka pa rin? Tumakbo ka na po ba? O hanggang ngayon tinatakbuhan mo pa rin si Lord? Ganyan ka tumakbo. Habulin mo ako, Lord. Habulin mo ako. Alam niyo kapatid, ilang beses ka man tumakbo, kapag tinawag ka po talaga ng Panginoon, isang araw magugulat ka na lang. May gagamitin sa'yo si Lord para bumalik ka ulit sa Kanya. May gagamitin si Lord para mapaintindi sa'yo ng maayos yung calling na binibigay niya sa'yo. Amen. Hindi ka hayaang mawala ni Lord. Sige, nasa takbuhan moment ka ngayon. Pero naniniwala ako may gagamitin sa'yo ang Panginoon. And kapatid, ito po yung sadly na nagiging response natin
pag pinapagawa sa atin ni Lord, may pinapagawa sa atin si Lord. Pag tinatawag tayo ng Panginoon, we're making excuses, we are afraid, we run from it. Tumatakbo po tayo. Hindi lang po ito sa mga wala pa sa ministry. Kapatid, marahil nasa ministry ka ngayon. Pero same response. Hesitant ka to go to the next level. Sinasabi na sa iyo ni Lord, mag-leader ka na. Sinasabi na sa iyo ni Lord, mag-training ka na. Sinasabi na sa iyo ni Lord, share the word and preach. Pero same response. Making excuses. Too scared. Running from Lord's order. At nangyayari po ito. Bakit po? Kasi tayo po yung gumagawa ng qualification sa sarili natin, church. Hindi ako capable, hindi ako qualified. Tayo po yung nagbibigay ng timeline kung kailan tayo maglilingkod. Sige, maglilingkod ako sa 2042. Magsiserve ako sa iyo, Lord. May timeline ka eh. May timeline po tayo. Tayo po yung nagbibigay ng condition bago tayo sumunod. Lord, maglilingkod ako sa iyo kapag nagkaroon ako ng 5 kotse. Pambihira. Maglilingkod ako sa iyo kapag binigyan mo ko ng trabaho. Nung binigyan ng trabaho, di na nagsimba. May kondisyon po tayo sa paglilingkod. Pero alam niyo kapatid, church, iba po ang qualification ng Panginoon. Iba po ang qualifications ni Lord. Kasi si Lord, hindi naghahanap si Lord ng magaling. Ang hinahanap niya, yung pusong more than willing. Yung pusong more than willing. Hindi lang basta willing, more than willing. At sana po kapatid, ganun din po tayo. More than willing. At kung harap man po tayo sa Panginoon ngayon, church, kaya po ba natin sabihin sa Kanya na, Lord, at your service. Lord, at your service. Ano po bang meaning pag sinabi natin at your service? At your service is normally used after you introduce yourself to someone and when you are willing to help them in any way you can. Wow. Willing to help them in any way you can. Yan po pala yun. At ito pong at your service na ito ay makikita po natin sa buhay ni Jesus. Because Jesus is the great example of a great servant leader. And this is the 3 C's of a servant leader. Ano po ito? Una, compassionate. Compassionate. At mababasa po natin to sa Matthew 9 verse 36. Sabay-sabay po natin basahin in 1, 2, 3. But He was moved with compassion for them because they, like sheep, having no shepherd. Parang kulang po tayo sa umagahan. Sabi po dito, but when He saw the multitude, He was moved with compassion for them. Compassion in Tagalog po, habag. Pero bakit po ba compassion yung ginamit? Bakit po kaya compassion yung ginamit? Pwede din po kasi ilagay, when Jesus saw the multitude, He was moved with kindness. Pero bakit po kaya compassion? Ano po bang pinagkaiba ng kindness sa compassion? Sabi po dito, kindness is when you choose to do something good, even if you don't feel that it's too much of a burden. Ibig sabihin po, kindness is gumagawa ka ng mabuti kahit wala namang dahilan. Gusto mo lang, kunyari, magbibigay ka ng ulam sa kapitbahay. Yan. O kaya, kanina yung mga usher, nginitian po kayo, binate. That's kindness. Pero,
Ano po ba pag sinabi natin compassion? Sabi po dito, compassion is when you feel what someone else is going through and because you feel pity of sadness for them, you want to help them. Nakita mong umiiyak yung isang tao at naintindihan mo kung bakit siya umiiyak. Anong pinagdaraanan niya? Kaya naman ikaw, gagawa ka ng paraan para tulungan yung tao na yon. That's compassion. May dahilan ka. Parang sinusuot mo yung, nilalagay mo yung posisyon mo sa posisyon ng tao na yon. Pero madalas sa tao po, ginagawa lang natin ang kindness sa mga mabait sa atin. O sa mga deserving ng bait natin. Halimbawa, mabait ka dun sa taong yun kasi mabait din sa'yo. Pero kapag sa taong nanakit sa'yo, parang hirap naman po ata. Tama po? Kindness. Diyan po lumalabas na ang kindness, minsan conditional. Conditional po ang kindness. Pero ang compassion, mas malalim po. Ang compassion may kasamang pag-unawa, may kasamang malasakit, may kasamang aksyon. That's compassion. Kung may tao pong nagkasala, kapag may compassion ka po, maawa ka pa rin. At gagawa ka ng paraan para matulungan o ipakita yung pagmamahal sa taong yun. Kasi nararamdaman mo yung pinagdaraanan ng taong yun eh. At ganun din po tayo sa lost soul. Sa mga makasalanan. Minsan, sabihin po natin, hindi nila deserve na tulungan. Nakagawa sila ng masama eh. Pero tayo as a servant of the Lord, naiintindihan natin na kaya sila ganun kasi wala pa silang Kristo. Kasi hindi pa nila naiintindihan yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya nandito po tayo, church, para ipaintindi yun sa kanila. Kaya gano'n na lang po dapat tayo kapassionate na ihayag yung salita ng Lord sa mga tao na yun. Sa kanila. Kasi mahal po sila ng Panginoon. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Sa atin. Mahal din po sila ng Panginoon. Kaya nga po, I just want to commend these people na talaga pong naglalaan ng oras. Nagbibigay compassion to those people, to those lost soul, giving tracts, feeding program, Bible study, compassion to others. Sino po yung nandito kasi nabigyan po ng tracts? Meron po ba? Taas po kamay? Wala po. Pero naniniwala po ako na meron po dito nandito kasi nabigyan po ng tracts. Nabahagian ng salita ng Panginoon. At hindi po ito ginagawa ng church para magparami ng attendee. Hindi ho. Ginagawa po ng simbahan ito kasi ito po yung puso na bitbit natin na ibahagi yung salita ng Panginoon, na ibahagi yung pagmamahal ng Panginoon sa iba. Yun po yung pusong bitbit natin. Amen. Kaya nga po, as a servant of God, I pray. Masabi din natin na, Lord, I'm at your service. To be compassionate sa mga tao gaya ng ginawa mo. Compassion. At hindi lang po naging compassionate si Lord. Hindi lang po naging compassionate si Jesus. Siya rin po ay committed. Mababasa po natin ito sa Matthew 9 verse 35. Then Jesus went about all, I just want to highlight this, all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. I just want to highlight again, all the cities and villages. Lahat. Ganun ka-committed si Lord. He give time to teach. He give time to minister sa mga tao na nakakasalamuha niya. He is committed.
Alam niyo po mga kapatid, ito po ang isa sa pinakamahalaga na bitbit natin as a servant ng Panginoon. Being available. Kasi kung magaling nga po tayo, hindi naman tayo available. Sayang po yung talent na pinagkaloob ni Lord. Alam niyo po mga kapatid, the Lord wants our availability more than our ability. The Lord wants our availability more than our ability. Kailangan niya ng availability mo more than your ability. Let's read on Isaiah 6 verse 8. It says, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said," sabi ni Isaiah, "Here am I, send me. Here am I, send me." Wow. Church, Isaiah didn't present qualification. Hindi niya sinabi sa Panginoon na, "Lord, magaling ako. Ako na lang. Lord, talented ako na lang." Pero ang bagkos ang sinabi niya, "Here am I, send me." He simply offered his availability to God. This shows that God responds to a willing heart. Do we have that willing heart, church? Willing po ba tayo? Maybe some of you, gusto mo naman maglingkod. Hesitant ka lang. Alam niyo kapatid, alam kong mahirap po maging available. Sobrang dami na po nating ginagawa. Responsibility sa family, responsibility sa work, responsibility sa business, sa school, etc. Kaya nga po ang madalas response sa atin or natin is, wala akong time eh. Busy ako. Pero praise God po, nandito kayo. Praise God po, nandito kayo. Okay lang po magtanong. May tanong po ako. Naliligo po ba tayo? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Fresh po yan. De, biro lang po. Kidding aside. Kung naliligo po tayo, if yes, why? Bakit po kaya? Kasi necessary. Kasi important yung gagawin natin. Tama po ba? Church, hindi ko po alam kung anong importante para sa inyo. Anong importanteng gawain para sa inyo. Pero, isa lang po ang alam ko. Na kaya nyo po yung binibigyan ng time kasi nga importante. Kaya nyo po yung binibigyan ng time kasi importante. Ganon din po ang pagbibigay ng time sa Panginoon. Minsan, we don't make time kasi para sa atin, less important ang pagsisimba. Less important ang ministry. Marami pa namang araw, sa 4 weeks. Sa isang buwan, may 4 weeks naman. Doon na ako sa pangatlong week. Bawi na lang ako kay Lord next time. Church, paano po kaya? Ganito. Paano po naman pag tayo naman yung hindi inuuna ni Lord? Ano po kaya mangyayari sa atin? Anak, di mo na kita bibigyan ng blessing ngayon ha. Next week na lang. Bawi ako sa'yo. O ganito po. Anak, wag ka muna hihinga, 1 linggo lang. 1 linggo lang ha. Bawi ako sa'yo next week. Taste lang. Nakakatawa po, di ba? Pero di po natin kakayanin kapag si Lord yung hindi tayo inuna. Tapos hindi po natin inuuna si Lord. Sad reality. Ito po talaga less important si Lord minsan. But as a servant of God, I pray.
I pray na masabi din po natin na, Lord, I'm at your service to be committed kahit mahirap, gaya ng pinakita mo. Sana po we are more than willing, kapatid, we are more than willing to make time and be available para sa Panginoon. Parang ayaw nyo na po ipagpatuloy ko De, biro lang po. At hindi lang po naging compassionate at committed si Lord, si Jesus. Siya po ay naging courageous. Courage to what? Courage to lay down His life for us. Meaning, courage to make sacrifice. Hindi lang po siya nagmalasakit. Hindi lang po siya naging committed, kundi handa siya magsakripisyo. Wow! Sabi po sa salita ng Panginoon, courageous. Sabi po sa salita ng Panginoon on Mark 10, verse 45, it says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Kapatid, hindi po naparito si Lord para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kung ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos came to serve, to show humility, hinubad niya po yung korona niya at sinuot yung korona ng tinik para sa atin. Kung nagawa po ni Jesus maging servant leader, how much more po kaya tayo? How much more pa po kaya tayo? Alam niyo mga kapatid, alam niyo po ba kung anong kadikit ng salitang servant leader? Sacrifice. Uulitin ko po. Ang katikit ng salitang servant leader, sacrifice. At ang magsakripisyo, yan po ang ayaw ng tao. Kasi ang madalas na maitanong sa tao, ano ba mahihita ako pag naglingkod ako kay Lord? May mahihita ba ako dyan? Ano bang benefits ko dyan kapag naglingkod ako kay Lord? Alam niyo po mga kapatid, ako na po magsasabi, wala pong sweldo pag naglingkod ka. Yung kumanta kanina, yung nasa taas, yung mga usher, wala pong sweldo yan. Wala pong bayad. Pero alam niyo po kung anong meron pag naglingkod ka? May peace, may joy, may protection, may pangako ang Diyos na hindi ka niya pababayaan. Amen. Yun po ang meron kapag naglingkod ka. Church, itong service natin sa Panginoon, ito po yung konting balik lamang sa kabutihan ng ginawa ni Lord sa buhay natin. Sabi nga po ni Pastor Anthony, makabawi-bawi man lang. Makabawi-bawi man lang kay Lord. At kung si Jesus po nag-sacrifice para sa atin, sana ganun din po tayo. At masabi din po natin na, Lord, I'm at your service to be courageous kahit may sakripisyo gaya ng ginawa mo sa cross. Gaya ng ginawa mo sa cross. At mga kapatid, this is the 3 C's of a servant leader. Ano po ulit? Wala po dyan sinabi na dapat mayaman ka. May sinabi po ba? Dapat doctorate tinapos mo. Or dapat fluent ka sa English. May nakalagay po ba? Wala po dyan sinabi na dapat kabisado mo yung Genesis to Revelation. May kabisado kang 100 verses na i-memorize mo. Wala pong sinabi dyan. Ang sinabi po dyan, we just need to be compassionate, committed, and courageous like what Jesus did. Alam niyo po kung bakit 3 C's yan? Bakit 3 C? Kasi kapag sumunod ka po kay Lord, hindi ka Ay, nakuha
De, biro lang po. Biro lang po, no? Pero totoo po yun eh. Pag sumunod tayo kay Lord, wala pong pagsisisi. Wala pong pagsisisi. Alam niyo po, mga kapatid, Moses made excuses, but Jesus obeyed willingly. Gumawa na excuse si Moses, pero si Lord, nag-obey. The 12 spies feared the giants, but Jesus paid the cross with courage. Natakot po yung 12 spies sa giants, pero si Lord, hinarap niya yung cross ng Kalbaryo. Binitbit niya yung cross para sa iyo at para sa akin. Jonah ran away from his calling, but Jesus walked faithfully into his calling. Nilakaran po ni Jesus. Wow. Wow. And that's the heart of a servant leader, mga kapatid. That's the heart of Jesus saying, at your service. Hindi niya pinagdamot yung sarili niya, kundi buong puso siyang naglingkod para sa atin. Kaya, kapatid, church, sana po tayo rin. Sana po, magawa rin natin maglingkod para sa iba. Gamitin yung oras at talento na meron tayo para sa Panginoon. At sana po tayo po yung maging dagdag sa few workers na pinapanalangin to harvest those lost soul. Sana po tayo po maging dagdag. Alam niyo mga kapatid, hindi mo naman kailangan magsimula sa malaki. Unti-unti lang. Dahan-dahan lang. At kung nasa ministry ka ngayon, nandyan ka kapatid, marahil kinakausap ka ng Panginoon ngayon, what's next? Nasa ministry ka ngayon, what's next? Anong kasunod? Alam niyo po, hindi naman po ako nagsimula na preacher kaagad dito sa harapan. Hindi po. At gusto ko po ibahagi kung paano po ba ako nagsimula. Gusto ko po i-share sa inyo. Yan po ako, noong 2018. Old Mark. Yan po ang Mark na lulong sa alak, lulong sa bisyo, lulong sa sugal, sa kung anong-anong mga bagay. Yan po yan. Pero paano po ako nagsimula? Simulan ko po sa C2S. Nagsimula po ako sa C2S na mapalalim po yung pananampalataya ko sa Panginoon, kasama yung mga taong tumutulong sa akin at sila po yun. Marahil yung iba sa inyo, pamilyar na sa kanila. Pero diyan po ako nagsimula. Hanggang sumali po ako sa ministry, may bangs pa po ako dyan. Sumali po ako sa ministry, kumanta po ako, naging singer, 2018. At noong 2019 po, graduate po ng CLDP. Kung familiar po kayo sa Christian Development Life Program po natin, CLDP. Yan. Pagkatapos ko po sumali sa ministry, nag-training po ako. At 2023, 4 years later, after. 4 years. Pagkatapos ng 4 years, yun na lang. Naging leader na po ako. Yan po ang first sharing ng word ko sa Youth Empowered. Pamakan nyo, 4 years. 4 years. At nagkaroon rin po ako ng C2S mentees. Yan po ang mga C2S mentees ko. Ngayon po, sa habag ng Panginoon, nililid ko po ang lahat ng leaders ng youth. Yan po ang mga mukha, kaya po, kung may gusto mag C2S, mukhaan niyo na po sila, mga youth dyan. Sila po yan. Sa habag po ng Panginoon. At noong 2025, I decide to join Life Ambassador. Dito po mas nakita ko yung plano ng Panginoon at kung ano po dapat kong lakaran. At sa habag po ng Panginoon, ito na po ako ngayon.
sa tulong at grasya ng Panginoon. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na di nyo kailangan magsimula sa malaki. Nagsimula rin po ako dyan, nakaupo. Pero grabe po kung paano tinahin ng Panginoon yung istorya ng buhay ko. Kaya naman po, kung nasa sitwasyon po tayo na takot tayo mag-serve, tumatakbo tayo sa Panginoon, feeling natin hindi tayo qualified, marami tayong excuses. Kung ikaw yung kapatid at kung nandyan ka ngayon, ito lang ang sasabihin ko, na ngayon mismo, tinatahinan ni Lord yung istorya ng buhay mo. Amen po. At dito na po ako magtatapos. Kaya challenge ko po sa bawat isa, na sana tayo po yung maging dagdag dun sa few workers na sinasabi ng Lord. Church, sana po tayo yung maging dagdag dun sa few workers na sinasabi ni Lord. Amen. Huwag ka na po tumingin sa katabi mo, ikaw po yun. Sige nga po, tapigin niyo nga po yung katabi mo, ikaw daw. Alam niyo po, church, may pangarap po yung ating simbahan. Nangangarap po yung simbahan natin. At naniniwala po ako na ito'y galing sa Panginoon. Galing po kay Lord. Kaya naman I pray na maging kabahagi ka po namin dito sa pangarap na to. Kaya let's watch this po. What is your passion? You must be passionate in what you're doing. So, because I'll be giving up my job, my beautiful job. For what? It's for the lost souls. You'll give more time for the lost souls. You seek the lost. When you do something that you are passionate about, may hirap talaga eh. Hindi mo wawala yung hirap. So kung magpapatuloy yung hirap, passionate ka ron. Hindi mo aayawan eh. Though you don't reach the light at the end of the tunnel, it's okay. Because this is what I'm passionate about. So when we're talking about the country, syempre, ganito yung kalalagayan ng ating bansa. Di ba? Sino magmamahal dito? Ang gusto kong iiwan sa mga kabataan, next generation, the passion for the lost. You shouldn't miss that. Yan ang last will ni Lord sa atin bago siya pumunta sa langit. Go and make disciples. So pag hindi passion for the lost ang ating ginagawa sa simbahan, anong gagawin ng simbahan? We have just lost our purpose. We lost our meaning. We lost the meaning of existence. So sana ang mga kabataan or mga leaders, ang mga pastor, the passion for the lost. Whether meron akong benepisyo or walang benepisyo, hindi issue yun eh. Kasi passion mo yun eh. My prayer is that we can do everyday worship. I believe that every time that we worship the Lord, something great is happening. Miracles, healing. While I was in prayer and fasting that year, suddenly the Lord spoke. You have to set the vision for the next generation. Wow. Wala eh. Usapang Lord eh. O di sige. Kaya ito, pinanganak yung vision, 12,000 seating capacity. It's an arena. And anong gagawin? Mag-worship. Ito ang malaking contribution ng Church of God sa buong Pilipinas. Pag ito ay isinakatuparan ng Diyos, wala pang ganito sa buong mundo. Let it change the nation. Prayerfully, it will influence the world. Yung Born Again Pilipinas, hindi lang siya isinisigaw, hindi siya idinidikit lang sa pader, hindi siya pinagmimitingan lang. Tinatrabaho. Trabahuin na. And I pray that we will be seeing this Born Again Pilipinas in our lifetime. Prayerfully.
Sige po, palakpakan naman po natin ang Diyos na buhay. Alam niyo, church, ito po yung pangarap ng simbahan. Born again, Pilipinas. Ano po ulit? Yes. At ang born again Pilipinas, hindi lang po basta sinisigaw. Hindi lang po dinidikit sa pader. Tinatrabaho. Kaso sino? Nasaan? Tayo po yun. Ikaw po yun. At gusto ko pa ibahagi sa inyo yung pangarap na ito. At naniniwala po ako na magagawa po natin ito kung tatrabahuhin natin. Tatrabahuhin natin ng sama-sama. Can I invite everyone to stand? Church, if right now, nandyan ka ngayon, if right now you are saying to the Lord, Lord, I am at your service, and you are more than willing, then don't just say it. Take action. Don't just say it. Kumpanan mo. Kapatid, hinihipo ka ba ng Panginoon ngayon? Ikaw ba to? Nandyan ka ba? Nangungusap pa si Lord sa puso mo ngayon? Kung oo, huwag mo nang patagalin. Take a step of faith. Move. Response to His call. At ipakita po natin sa Panginoon na tunay nating sinasabi na Lord, Lord, here I am. Here I am at your service. At your service. And as we sing this song, can I invite everyone to raise their hands as we sing this song? Sige po. Let this song be our prayer. My heart is an open Let this space song be our for you declaration to the Lord. and have your way. I'm open. I'm open. Say to the Lord that your heart is My open. heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open.
Almighty. Oh Lord. Lord, hindi ko alam dito kung sino yung tinawag mo. Sino yung tinatawag mo ngayon? Lord, kung nasa sitwasyon kami na marami kaming dahilan, kung nasa sitwasyon kami na masyado kaming takot, Lord, kung nasa sitwasyon kami na panay kami takbo, Panginoon, tulungan mo kami, Lord. Because we want to serve with all our heart. Lord, I pray, bigyan niyo po ng puso, Panginoon, na compassionate, puso na committed, puso na courageous, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, ipakita mo sa kanila, Panginoon, yung beauty sa paglilingkod sa iyo. Lord, kung may giant pa kami ngayon, Panginoon, break that giant in Jesus' name. Kung hindi man kami makasunod dahil sa past namin, Panginoon, break that past in Jesus' name. Lord, gusto naming sumunod. Kaya naman, Lord, I pray, Lord, give your people the heart, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Teach us to be a servant leader like yours, Lord. Nangangarap kami, Panginoon. Born again imus. Nangangarap kami para sa pamilya namin, Lord. Nangangarap kami para sa mga kaibigan namin. Nangangarap kami para sa bansang to. Kaya Lord, kung may kinakatok ka ngayon sa mga taong to, Lord, sa mga anak mo, Lord, wag mo silang tantanan. Kausapin mo sila, Lord. Kausapin mo sila. Hanggang masabi namin, Panginoon, na here we are, Lord, at your service. Thank you for reminding us, Lord, for your wonderful message. Thank you, Panginoon, for enlightening our hearts into yours. Maraming salamat po. Kaya naman, Panginoon, hindi lang kami basta maglilingkod, kundi buong puso kami magbibigay. We offer these tithes and offerings for you, Panginoon. We lift it to you, Panginoon. Lord, hindi ka po nagkulang sa iyong mga anak, Panginoon. Mahal mo po sila, Panginoon. Itong ibibigay namin, Panginoon, ay konting balik lang, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang binigay mo sa buhay namin. At naniniwala po ako na itong pagpapala na po itong ibabalik mo ng siksik-liglig at nag-uumapaw. So bless these people of yours, Panginoon. Bless your church, Panginoon. Sa kanilang mga business, ang kanilang pamilya, ang kanilang work, Panginoon, in Jesus' name. Nawa magamit pa po kami sa ikalalago ng iyong panambahan, Panginoon. Sa iyo po lahat ng panalangin at pasasalamat, Panginoon, at pagdakila. Ito pang aming sabot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, God bless everyone and see you again next week. And of course, we are inviting everyone sa C2S Sports Day po natin on October 4. Ayan, pwede na po kayong mag-inquire dyan kala Brother Julius Flores and kay Brother Mark San Juan. Ayan, ito po ay gaganapin on Saturday, 8 to 5 p.m. Ayan, sa mga sporty po dyan, you can come and join with us. And of course, ayan, ang ating Yaya Camp ay gaganapin po sa December 18 to 20 sa Javis Campsite. Pwede na rin po kayong mag-register para
para sa mga kabataan dyan. And of course, we are inviting everyone to our prayer meeting every Wednesday, 7 p.m. Sama-sama po tayong uling magpuri sa Panginoon. Hallelujah. See you again next week. You're amazing.